ko alam kung tatanggapin pa yung application natin. Kasi sabi, mas maaga daw dapat ng 15 minutes doon sa appointment time mo pag pumunta ka dito sa Korean Visa Center. Dito tayo, guys. Dito na tayo sa KVAC Center or Korean Visa Application Center. Hello guys, it's me again Kim and welcome back to my channel V2 Travel. For today's video guys, samahan niyo ako ngayon magpasa ng requirements sa Korean Visa Application Center. Simulan natin sa pagkolekta ng mga requirements katulad ng visa application form na pwede niyong i-download sa website mismo ng Korean Visa Application Center. Bali 4 na pages to guys at may instruction kung paano niyo fill upan ang form na ito. Copy ng passport niyo, of course, napakamahalaga nito guys. At yung mga stamps ninyo, kung meron kayong Schengen visa na nakuha before, isama nyo yun sa photocopy. Lahat ng previous travel ninyo guys, isama nyo rin yun. Of course, hindi mawawala yung copy ng ID, yung copy ng resident ID ninyo kung nagtatrabaho kayo abroad, yung employment certificate ninyo na pirmado ng inyong supervisor, bank certificate na galing mismo sa inyong bangko, at ang copy ng statement of account niyo sa loob ng 3 months. Kung meron kayong passbook, isama nyo na rin i-photocopy para ipasa. Of course guys, napaka-importante rin ito yung booking ninyo ng hotel. At of course, hindi mawawala ang checklist. Isama nyo rin yan sa ipiprint ninyo. And ang pinaka-importante ang passport. So, ready na tayo? Let's go! Ayan guys, paalis na tayo. Papunta na tayo sa Korean Visa Application Visa Application Center sa Brittany, Manila. BGC. Sako pa rin siya ng BGC. Paalis na tayo ngayon. Ang appointment natin is 2 to 2:30. Then papapicture na lang tayo. Yun na lang kulang sa requirements natin. Tara, samahan niyo ako guys. Let's go. A few moments later. To the angel, fearless of the obstruction of the wind. Technique, I am just my own eternal employer. The flowers Miss Mary gave me a haven't collected. Ayan guys, nakarating na tayo dito sa Brittany Hotel. Actually, late na talaga tayo sa appointment natin. Kaya nagmotor na lang tayo. So hindi ko alam kung tatanggapin pa yung application natin. Try natin. Saktong 2:30 ng appointment natin. 2 to 2:30, 2:30 na sakto. Hindi ko alam kung tatanggapin pa tong appointment natin. Kasi sabi, mas maaga daw dapat ng 15 minutes doon sa appointment time mo pag pumunta ka dito sa Korean Visa Center. Oh my God. At parang di pa. Mataas pa yung elevator. Late na tayo guys. 2,000 years later.
Ayan guys. 8075, please proceed to counter 2. 8075, please proceed to counter 2. Nandito na tayo sa KVAC Center or Korean Visa Application Center. So, ayun, nakita nyo kanina sa reception, mababait naman sila. Hindi na tinignan yung appointment letter ko. Actually, binigyan na ako ng number. Ayan na. F014. So, pag tinawag yung number natin, pupunta na tayo sa taas para iiwan yung documents. So, dito sa reception, tinignan lang naman yung mga requirements. Tapos, chinek isa-isa. Inanapan ako ng ITR. Sabi ko, OFW ako. Kaya, okay lang daw. So, pag tinawag yung number ko, akit na raw sa taas. Yun lang. So, waiting na lang tayo. Tawagan yung number natin. Ito nga pala itsura guys sa loob ng KVAC Center. Ay, akala ko talaga di natatanggapin kasi sabi pag wala daw yung appointment letter, hindi ka raw papasukin ng guard. Eh, dumaan tayo dito sa entrance ng Brittany Hotel. May gwardiya doon pero wala namang pakialam. So, dito sa KVAC Center. Ay na. Nawag na tayo. Counter 13 tayo. 2,000 years later. Ayan guys. So, nakapagpasa na tayo. Ang bilis ng action. Ipapasok. Ang bilis lang action. So, nandito pa rin tayo sa Brittany Hotel guys. Actually, mabilis lang talaga siya. Hindi na tinignan yung appointment kasi usually, sa tutuusin, pwede naman talaga mag-walk-in na lang dito. Kaya lang, syempre tayo kasi napa-appointment. Hindi natin kasi sure galing tayong abroad, diba? So, yung appointment din naman na tinignan. Then, pagpasok, ang bilis lang, wala pang 5 minutes, nakalabas ka agad ako. Bali, kinuha lang yung requirements. Tignan naman na isa-isa. Sa reception, titignan yung requirements mo. Kung kompleto. Hinanapan tayo ng ITR, pero sabi ko OFW. Tapos, pinakit na tayo. Bigyan na tayo ng number. Then, pag tinawag tayo yung number, akit sa 10th floor. Then, pag akit natin sa 10th floor, may mga counters doon. Ganun lang din, chinek lang din yung requirements. Then, pinigyan, mabilis na kinuha lang yung requirements sa yung passport ko. Then, binigyan na tayo ng receipt kung kailan natin babalikan. So, nagbigay ng tentative date na June 17. Pero usually naman daw, na re-release yung result 2 to 3 working days. So, pwede tayo mag-follow up pag nakita natin dito sa online. May nakasulat dito guys sa online kung saan tayo pwede mag-follow up ng application natin. Pag pwede na, hindi pa rin kayo pwedeng pumunta dito hanggat di kayo nakaka-receive ng text kasi aaring nasa may Korean embassy pa yung passport. So, kailangan nyo raw maka-receive muna ng text bago nyo pick up na yung passport nyo dito. Ako kasi pinili ko pick up, pero pwede naman din yung piliin kung gusto nyo ipa-deliver sa inyo. Gusto ko pick up para kakalabas-labas din tayo ng konti. Ang visa fee nga pala is 900 pesos. Ito yung resibo, 900 pesos. So yun na ngayon, pauwi na tayo. Hindi man lang tayo nagtagal dito ng 10 minutes. Dito lang tayo nagtagal sa pag-video. Kaya kain man natin siguro tayo bago tayo umuwi. Then wait natin yung result after mga ilang days. Continue itong video na to. Sasabihin ko sa inyo kung ano result. Good luck sa atin guys. So ngayon uwi muna tayo and abangan natin yung update sa application natin.